Marcos, kumpara sa naitala sa parehong panahon mula 2016 hanggang 2018. Pero may kinababahala pa rin ang ilang anti-crime advocate. Nakatutok si Ivan. Bumaba ang crime, ha? Panggagago. Mas mababang krimen, mas magandang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan. Talaga? Ito iniulat ng DILG sa Pangulo sa Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang kahapon. Ikinumpara mga naitalang krimen sa unang isang taon at 9 na buwan ni Pangulong Marcos at ang parehong panahon ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang focus crimes tulad ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide, buwaba rin daw ng mahigit 60% ngayong taon, sabi ng PNP. Sa datos po natin ng mula January 1 to April 24 at ikukumpara po natin yan sa datos po natin mula January 1 to April 24 nung nakakaang taon ay nakapagtala po tayo ng 19.89% na pagbaba o 2,587 po na pagbaba po ng krimen. Ang crime clearance efficiency o bilang ng mga krimen kung saan natukoy ang suspect at nasa pangalan. Eto kita nyo yung katarantaduhan. Sorry po pero ako naniniwala. Yeah. The report is true. I understand. The report is true. Okay? The police report, yung mga report ng police totoo. Dahil walang nag-report kaya kababaho yan. Ayaw na mag-report ng mamamayang Pilipino dahil wala namang nangyayari. Correct. Walang tiwala. Kung bakit nung panahon ni Pangulong Duterte mataas ang incident o sabi nga reported crime. Because it was reported. Kasi nga may tiwala sila sa gobyerno at nire-report nila dahil alam nilang may solusyon. Yes. Kaya nire-report nila. Ngayon, walang solusyon. Hindi dapat tayo maniwala na konti lang ang report. Ibig sabihin yung bumaba ang crime. Hindi ho. Yes, hindi. Bumaba lang ang Sinungalingan. nagre-report. Ayaw na nilang mag-report kasi wala nga pong aksyon. Yun ang Tama. katotohanan. Kaya walang nagre-report. Sa sobrang dami ng krimen, wala na ho nagre-report na ano na lang sila. Kasi wala naman nangyayari. Diba? Correct. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita nila na pag ni-report, talagang meron kang magagawang solusyon. Patay agad It's yung either, bukas rapist. wala na yan tao na yan na ni-report mo. Correct. Talagang wala ho. Ganun sana. Hindi, sigurado. Ika nga. Yun ang totoo. Imposible ho. Ibig sabihin, ito hindi ho ibig sabihin ito. Tama yung report. The report is correct. Anong sinasabi? Talaga namang bumaba ang report ngayon. Bakit? Walang nag-report Sino magre-report? May tiwala ka ba sa gobyerno ngayon? Yes. Kung ang mga nakaupo, yung iba walang tiwala sa pulis. Kaya walang nag-report. Kasi tandaan ninyo, huwag nyo nang gaguhin ng tao. Meron ng pagdududa sa mga nakaupo ngayon. Correct. Lalo na sa pinuno ng pulis. Hindi ho si PNP chief Tandaan ninyo, ang mga pulis, PNP chief, galamay lang ho yan. Ang talagang pinaka-pinuno ho niyan si Secretary Abalos. Alam nyo naman, maraming duda ay Secretary Abalos. Yes, maraming issue. Hindi ho nagre-report. Yun ho ang katotohanan. Ito papakita ko ho sa inyo Baka akala ninyo, ako ay i-invento. Gusto talaga nilang bulagin ang taong bayan. Nagyak talagang gobyernong ito. Ito. Sa CCTV ang pamaril ng riding in tandem yan. sa Maynila. Ngayon yan, nangyari. Pinawalan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Grabe, pinagbabaril. Nakikitambay lang, Hindi ko na ipapakita yung Kita video, sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa'y bumunot na ng baril. Pansinin nyo ito, Pansinin nyo itong kriminal to. Maliwanag. Kaya Hindi ho ito, gabi. Maliwanag. Walang pakundangan, bunot ng baril, babarilin. Basta lang walang pakialam, walang nang pumatay. Safety na, kung talagang meron ng kaayusan at wala ng krimen. Yung mga ganito, pag-ordinaryong balita na lang to Nung panahon ni Duterte, wala ho ito. Kaya nga. Wala ho niyan. Ito, isa pa baka akala nyo, not one, but twice. Not twice, but thrice. Hindi lang isang beses. Ito pa, Mamaril sa Quezon City naman. Patay ang isang lalaki may-ari ng computer shop. Ang gunman, kaswal na naglakad palayo. Kaswal lang na naglakad yung gunman. Sabi niya, okay lang. Bakit? Wala naman. Wala namang humuli sa akin Naglakad lang yung gunman. Kaya okay lang. Dire-diretso lang tong krimen natin. Matapos ang krimen. Nasa frontline ng balita ngayon si Hannibal Calete.
Tingnan ninyo, ha? Wait lang. Napakagulgol na lang ang babaeng ito na makitang nilalabas ang wala ng buhay ng anak mula sa isang computer shop sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Dali lang, ha? Namatay sa pamamaril ang biktimang si Andy De La Pierre, 36 anyos at siya rin may-ari ng computer shop. Siya daw may-ari pa. Eto, ganito nangyari, ha? CCTV. Tingnan mo. Kitang pumasok ang naka-helmet na suspect sa computer shop. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril at bahagyang yumuko at pinaputukan si De La Pierre. Kita nyo? Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Basta ganun Naglakad lang. lang palayo na parang walang nangyari. Kaya nga. Nakakatakot nga itong Ito na lang, eh. Marcos administration ngayon eh. Ito. Kung safety na at takot ang mga kriminal sa pulis. Huwag nyo na ngang utuin, gaguhin ang taong bayan. Kitang-kita ang daming krimen na nangyayari sa kalsada. Kriminal sa pulis. Makakagalit. Kaswal yan? Hindi, ako, simpleng tanong mo eh. Maglalakaduba ng kaswal yan ganyan? Kaya nga. Pagkatas mo mamaril. Sama may ice candy dito, ice tubig. So yun ang ano dito eh. Hindi ho basihan yung marami nagre-report o walang nagre-report. Yes, para sabihin natin na bumaba ang buburin krimen. yung report ng kapulisan. Walang nag-report dahil walang tiwala sa gobyerno. Yun. Interest na mag-report ang taong bayan kasi wala akong tiwala sa gobyerno. Correct. Tama, mali. Mantakin mo. Ito sabi ko nga sa inyo eh. Sabi ko nga sa inyo, tayo ho, mula noon, nung nagbablog ho tayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang mga balita noon. Si Leni Robredo, kinokontra si Duterte, si De Lima, kung ano, yun ang mga balita eh. Ngayon hindi eh. Kaliwat kanan, barilan. Kaliwat kanan, krimen. Diba ho? Correct. Iyan ang nangyayari. Araw-araw may nawawalang mga Hindi ako dalagita. magsasabi niyan. Mga Kayo teenager. mismo, manood kayo ng news. Correct. Kaliwat kanan. Kaya nga yung payo ko sa mga OFW, kung kayo ay relax lang muna kayo dyan sa mga lugar ninyo. Mahirap po ngayon, delicates. Ngayon talagang ang buhay ngayon parang may napanood pa nga ako eh. Hindi ko lang meron ako napanood dyan. Hindi ko pa kasi alam yung exact details pero parang barilan din ng mga Chinese sa loob ng KTV na parang casual lang. Sabi ko, anak ng wedding naman Pero nahuba ngayon talaga sa Pilipinas? Parang ang pagpatay ganyan, parang kasi casual na lang? weak at inutil ang leader. So Bakit walang ganun? kinatatakutan. Again, hindi po ako ang magpapatunay nito. Kayo pong mismo. Yes, Kayo po alam mismo namin. mga kababayan natin. Yung nakawan na agawan ng... dati nawala na yan, yung agawan ng snatch. Snatcher ngayon, marami. Ngayon, bumalik na naman eh. Kaya nga. Bakit to? Tandaan ninyo, pag ang droga bumalik, matik na yan. Kasi kadalasan sa mga gumagawa ng mga maliliit na crime, at even the big crimes, usually pinag-uugatan yan droga eh. It's either nagdodroga bago magnakaw, or di kaya kailangan magnakaw, mag-snatch, o kaya kailangan pumatay para makakuha ng pera para ho sa kanilang pagtustos sa kanilang droga. Ika nga. Yes, yan. Dagdagan ko muna, Banat Bay. Okay? Ito ang sabi ng mga kapulisan. Yes, tama kayo. Kunti lang ang report. So, hindi ibig sabihin, mga sir, mga ma'am, mga kapulisan dyan, wag naman yung ipalapad na syado yung balita, yung ano ninyo, yung issue sa inyo, na ibig sabihin, kay kunti lang yung nag-report, bumaba ang crime. Hindi po. Simula pag-upo ni Marcos, on the next month, sunod-sunod. Alam po namin yan, wag nyo na po kaming bubulagin, wag nyo na pong bubulagin ang taong bayan dahil napakaraming mga teenager, dalagita, kabataan, mga 8, 9, 10, hanggang 15, 21, inuutosan lang ng nanay, nawawala. Ayan, nakikita na, patay na, tinapo na sa damuhan, na rape na. Dahil dumadami na po, nagsilabasan na po ang mga drug addict sa kalsada. Tapos ngayon sasabihin nyo bumaba ang kriminalidad, kalokohan. Huwag nyo na nga gaguhin ang taong bayan dahil hindi na naniniwala sa gobyernong ito. Yan ang katotohanan. Mga kapulisan, ang taong bayan gising na po.
Hindi na kami naniniwala sa kung ano-ano pang report, ano-ano pang mga balita na galing sa gobyernong ito dahil wala na kaming tiwala sa gobyernong kupal na to. Yan ang katotohanan. Walang nag-report, kunti lang ang nag-report sa inyo, mga pulis, dahil ang karamihan ay wala ding tiwala sa pulis. Yan ang katotohanan. Walang tiwala sa gobyernong ito. Tingnan mo, yung nangyayari ng mga sabungiro, broad daylight, kinikidnap sila yung mga sabungiro hanggang ngayon. Nasolusyonan ba? Nakita ba yung mga katawan nila? Mayroon bang solusyon ang gobyerno? Nahanap ba yung mga tao na yon na kinidnap, binitbit kung saan na sila pinatay? Yung mga sabungero? Hanggang ngayon, umiiyak pa ng hustisya yung mga pamilya? O, ano yan? Hindi nyo ba i-count yan? Ilang sabungero yun ang nawala, bigla. Araw, umaga, hapon yata yun sila kinidnap. Yung mga yung mga namatay na yung katulad yung yung sino yun yung passion sumasali sa passion show na maganda na taga saan yun? Involved ang pulis. Na shoota ang pulis. 'Di ba? Hanggang ngayon inaano pa yan ni Raffy Tulfo sa Senate hearing? Ang dami-dami. Wag nyo na pong gaguhin, lukuhin ang taong bayan, bulagin sa mga sitwasyon dahil alam namin lahat ang nangyayari. Alam namin, talamak na naman ang druga sa kalsada. Magkano na naman kaya ang druga ngayon? Kaya marami ang biktima. Kahit mga kaldiro, kahit mga damit, kung ano-ano, ninakaw na nga ngayon Maraming nakawan. Kaya wag nyo nang sabihin na bumaba. Naku, wag nyong ikumpara kay PRRD noon. Dahil kami, feeling napaka-safe namin noon kay PRRD, panahon ni Duterte, safety kaming maglakad sa kalsada. Yan ang katotohanan, nakakagigil kayong mga balita nyo. Pwera gaba kayong gobyernong ito. Wag nyo nang gaguhin, punuin nyo ng mga kasinungalingan ng taong bayan. Ang akala ninyo maniniwala pa. Wala na, hindi po kami naniniwala na sa gobyernong to. Kaya kahit ano pang balita ang pinagsasabi ninyo, kahit ano pang sabihin ninyo na, ganito, ganyan, pambubulasin nyo para lang sabihin na maayos ang administrasyon ng Marcos. Hindi kami naniniwala. Wala na po kaming tiwala. Ang gusto namin, bumaba ang Marcos na yan. Gusto namin lumaya sa Malacanang yung Marcos na yan. Yan ang gusto ng taong bayan. Hindi kami naniniwala sa kung ano pang mga propaganda ninyo. Isang kasinungalingan, bumaba ang crime. Sus, mayroon nga akong mga kaibigan dito nagsasabi na nagtatanong kung kumusta daw ang Pilipinas. Sabi ko pa, sinabihan ko pa nga, wag kayo ngayon. Ngayon, under Marcos administration, wag talaga kayong umuwi ng Pilipinas dahil hindi talaga safety. Ilang mga foreigner yung naglalakad na ini-snatch, inagaw yung bag. 'Di ba? Pinatay, binaril. Yung mga foreigner doon sa kalsada sa Manila. Ano 'yun? Hindi ba 'yun i-count ninyo? Pero kay PRRD noon, panahon ni PRRD, wala na 'yan Nawala 'yan lahat. Hindi ako natatakot noon pag umuwi ako, hindi ako natatakot noon maglakad sa kalsada. Panahon ni PRRD. Pero ngayon, Diyos ko, wag na. Kaya marami akong mga kaibigang na mga foreigner, mga taga dito, sabi ko, wag kayong pumunta ng Pilipinas dahil mamatay lang kayo doon. Either hold upin kayo ng mga taxi driver, either hold upin kayo sa kalsada, i-snatch yung bag ninyo, mamatay kayo, barilin kayo. Ganon ang sinasabi ko talaga. I am not proud talaga sa Pilipinas, gobyerno ngayon. Gobyernong puno ng mga kasinungalingan ang gobyernong Marcos ngayon. Puro puno ng grabe ang crime, tapos sabihin bumaba. Nakakagigil kayo. Huwag nyo nang gaguhin kasi nabudol na nga ang taong bayan ni Marcos. Gagaguhin nyo pa. Wala na, tama na.
Di na kami naniniwala, wala na kaming tiwala sa gobyernong ito. Yan ang katotohanan.